Sa linggong ito, naglabas ang isang sikat na fast food chain ng limited edition blind boxes na ang laman, mga laruan na paborito, hindi lang ng mga bata, kahit pa ng mga trentahin, ang bagong tawag sa mga millennial dyan, ang Pokemon. Pero naging kontrobersyal ang kolektor na ito na i-flinex pa ang isang buong kahon ng blind boxes na kanyang binili. Ang greedy naman, hindi na tinirahan ng mga bata. Pinaratangan pa siyang scalper at hoarder. Grabe, yung mga scalper talaga. Bibili nila ng mura, tapos ibebenta ng mas mahal. Kinalaunan, humingi pa siya ng dispensa. I am sorry to anyone I offended. Sa kabila ng issue, ang Pokemon fans excited pa rin sa buwang ito. Ipinagdiriwang kasi ng Pokemon ang ika-30 taon nitong anibersaryo. Nakakatuwang makita itong mga mascot ni Pikachu at talaga namang sumasayaw pa. Kaya naman yung mga bata pati na rin ang mga matatanda tuwan-tuwa. Kabilang dito ang Pokemon fan mula Bacolod City na si Godfrey aka Pikafrey. Pinagsamang pangalan ni na Pikachu at Godfrey. Ay naabangan ko po na mga promotional items ng mga 30th anniversary like ang mga cards, mga other memorabilia po. Ang kanya raw paborito, sino pa? E di si Pikachu. I started way back since I was a kid. 1998, 4 years old po ako. Then I started collecting 2015. Until now, nagko-collect pa po ako. Sa sobrang pagka-fanay ni Godfrey, ang kanyang kwarto halos mapuno na ng samot-saring Pikachu memorabilia mula sa mga figurine na iba't ibang laki, action figures, plushies, game console, pati na mga anik-anik. Yung interesting na part po sa aking collection is ang VHS ko po. Itong VHS ko ang first na aired na episode ng Pokemon. Ito po is ang collection ko po ng vintage Pokemon. Ito po yung first release. Isa sa pinaka-iniingat-ingatan ni Godfrey sa kanyang koleksyon, ang Charizard trading card na ito. Sa buong mundo, 10 lang ang na-produce nito. And sa Pilipinas, ako lang po ang isang may hawak ng Charizard na CGC na samples lang. Matapos ang mahigit isang dekada, ang kanyang Pikachu collection umabot na ng mahigit 1,300 na piraso. Itinuturing ito ngayon bilang isa sa pinakamalaking Pikachu memorabilia sa Pilipinas. Dati nakakabili po ako dahil po nagtatrabaho ako sa negosyo ng mom ko. Hindi ko po talaga ma-express yung saya po because na-achieve ko talaga yung hindi ko na-achieve before nung bata pa ako. Also, my wife, very supportive naman po sila sa akin. Taong 2024, sinubukan ni Godfrey na mag-bid sa Guinness World Records para sa world's largest Pikachu memorabilia in the world. Some of the Pokemon po kasi may missing tag, so hindi nila na-accommodate yon and dinisqualified nila. Very strict po si Guinness ngayon. At gaya ng idol niyang si Ash, si Godfrey, hindi rin sumuko. Susubukan niya raw ulit sungkitin ang titulo. At bilang paghahanda, pinapagawan pa raw niya ang kanyang koleksyon ng sarili nitong showroom. Ito po yung showroom ko before sa kwarto ko and ngayon nasa box na po sila because nilipat po kami ng office. Hoping ko po naka 3 attempt na po yata ako or maybe next year makomplete na po natin yun ang visual record. Susunod, sa unang tingin, parang walang kakaiba sa bahay na ito sa Santa Maria, Bulacan. Pero kapag pinasok na ang kwartong ito, Welcome sa aking mundo ng Pokemon. para kang nasa isang museum ng mga Pokemon collectible. Sa unang tingin, parang walang kakaiba sa bahay na ito sa Santa Maria, Bulacan. Pero kapag pinasok na ang kwartong ito, Welcome sa aking mundo ng Pokemon. para ka nang nasa isang museum.
Ang mga nakadisplay kasi ritong Pokemon Collection, well-curated. Hindi lang nakadisplay sa mga cabinet na may built-in na ilaw pa, kundi naka-organize pa. Depende sa Pokemon type. Magkakahiwalay ang mga fire type sa water type at grass type. Ang Pokemon Collection na ito, 3 dekada ng inipon ni Red. Natuto ako mag-collect mga 10 years old ako nung kausuhan ng pag-air ng Pokemon sa GMA. Dahil wala raw noong pantustos ang mga magulang ni Red sa kanyang hobby, ang mga unang Pokemon na laruan niya noon, peke. Ang tinda sa labas ng school namin, mga tigli 5 piso, 10 piso, yun lang yung kaya ng baon. Kaya raw nang naging accountant at consultant na siya at kumita na ng sariling pera, isa sa pinaglaanan niya ng kanyang sweldo, naks naman ang pag-heal daw ng kanyang inner child. Bumili siya ng mga original Pokemon merch. Talagang trinay ko na wala akong bibiling peke. Lahat ng collection ko dapat legit, whether second hand yan or brand new. Ngayon, umabot na raw ang koleksyon ni Red sa 7,000 pieces. Welcome po sa aking mga maling desisyon sa buhay. At isa sa mga most valued collection niya, 12 taon niya raw hinintay bago niya napasakamay. Discontinued na po yung line na to so mahirap na po siya talagang hanapin, and last year ko lang po siya na kompleto. Itong trio na to ng trading figure game. Ang pinaka-bias ko, ito pa rin nasa likod ko, lalo na tong kalbo na to, si Squirtle. Yan ang pinaka-paborito ko sa lahat. Kaya para maprotektahan ang kanyang koleksyon, sinigurado niyang earthquake-proof ang kanyang mga estante. Bumili lang po ako nito sa Facebook Marketplace ng steel cab. Ito po yung ginagamit sa mga grocery. Tapos na-adjust din po yung height niya. Dahil medyo praning po ako sa lindol, bawal po yung salamin, tapos may bata din. Bumili po ako ng makapal na plastic cover. Tapos nilagyan ko po siya ng magnet sa likod. Tapos yung ilaw ko naman, rechargeable yan. Natatanggal siya. Nilagyan ko din siya ng magnet. Ayan. Tapos, na-adjust yung ilaw. Tapos, nakikita nyo po yung parang hagdan sa loob na kulay puti. Ang tawag po ng mga collector dyan ay riser. So, kailangan makita yung mga nasa likod, lalo na yung maliliit. Kailangan naka-elevate sila. Ang reason kaya ko kumuha ng hulugang bahay, para ma-display ko yung laruan ko. Luckily, pumayag yung misis ko na i-occupy yung isang maliit na room para sa Pokemon collection ko. Supportive naman yung misis ko. Minsan mga ginagawa pa niya tong content sa TikTok niya. Ang interes sa Pokemon Collection, tila naipasa na rin daw ni Red sa kanyang anak na si Jasmine. Ayan po yung anak ko, nahihilig na din sa Pokemon. Thank you, Daddy, kay Jason. At dahil tumataas daw ang value ng ilan sa kanyang mga koleksyon, sinubukan din ni Red na mag-resell ng ilan sa mga ito. Kaso minsan lugi kasi imbis na ibenta ko na lang, na-arbor pa niya. Yung team ng palabas ng game ay catch them all So parang ito yung physical counterpart nun na hindi lang sa game mo siya huhulihin kundi sa totoong buhay. Journey talaga siya, lalo na ngayon na yung mga batang 90s dati na kinalakihan yung Pokemon, mga adult na ngayon, and tuloy-tuloy pa rin yung paglabas ng mga bagong generation ng Pokemon. Kumbaga, hindi natatapos yung journey. Simpleng laruan o libangan lang ito para sa iba. Pero para sa kanila, hindi lang ito alaala ng kanilang nakaraan, bahagi ng kanilang kabataan. Kaya, they gotta catch them all.